Kamusta, Sir Dave? Ako si Andrew. At ang girlfriend ko naman ay si Jenna. Mahilig talaga kami mag-road trip. Isang weekend, naisipan naming pumunta sa Baguio City para lang magpahinga at magpalamig kahit 2 araw lang. Gabi na kami nakaalis mula sa Maynila. Mga bandang 10:00 na ng gabi. Hindi naman sana problema yon dahil sanay na akong mag-drive ng malayo. Pero habang papalapit kami sa bandang Cannon Road, napansin naming sobrang bagal ng usad ng mga sasakyan. Halos hindi na gumagalaw ang traffic. Mahaba na ang pila ng mga kotse at truck at mukhang matatagalan pa bago kami makarating sa bundok. Napabuntong hininga si Jenna habang nakatingin sa labas ng bintana. Andrew, parang aabutin tayo dito ng umaga, sabi niya. Tignan ko nga sa map kung may ibang daan, sagot ko habang saglit na huminto ang sasakyan. Habang dahan-dahang gumagapang ang traffic, may napansin akong maliit na kalsada sa kanan. Halos hindi ito pinapansin dahil makitid at medyo madilim. Pero may nakatayo roong lumang karatula na gawa sa kahoy. Tinuro yun ni Jenna. Andrew, tignan mo, may sign. Pinahinto ko sandali ang sasakyan para basahin. Nakasulat sa karatula, shortcut to Baguio. Mukhang luma na ang sign, medyo kupas na ang pintura at parang matagal nang nakatayo roon. Pero malinaw pa rin ang araw na nakaturo papasok sa makipot na kalsada. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Jenna. Kung shortcut talaga yan, baka mas mabilis, sabi ko naman. Tumingin ako sa harap namin. Halos hindi na gumagalaw ang pila ng mga sasakyan. Napakamot ako sa ulo. Sige na nga, subukan natin. Mukhang may dumadaan naman. Dahan-dahan kong ipinasok ang kotse sa maliit na kalsada. Pagpasok pa lang namin, napansin agad namin na ibang-iba ang pakiramdam ng lugar. Mas makipot ang daan, halos walang ilaw. Puro puno sa magkabilang gilid na halos takpan na ang langit. Tahimik din. Walang ibang sasakyan, wala ring bahay. Tanging ilaw lang ng headlights ng kotse ko ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Andrew, mahina na sabi ni Jenna. Parang wala tayong kasabay dito. Napatingin ako sa rearview mirror. Wala rin. Shortcut nga siguro talaga. Konti lang may alam, sabi ko para pakalmahin siya. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Lumipas ang mga 10 minuto. Paikot-ikot ang daan. Minsan paakyat, minsan pababa. Pero napansin ko na parang pare-pareho lang ang itsura ng paligid. Parehong mga puno, parehong mga kurba ng kalsada. Hanggang sa biglang napaupo ng tuwid si Jenna. Andrew, ano? Hindi ba dumaan na tayo dito? Napakunot ang noo ko. Bakit? Tinuro niya ang gilid ng kalsada. Yung sirang guardrail na yan, nakita na natin kanina. Saglit akong natahimik. Sa totoo lang, napansin ko rin yun. Pero hindi ko agad sinabi. Baka magkakamukha lang, sabi ko. Pero sa loob ko, may kakaibang pakiramdam na. Nagpatuloy pa rin kami sa pagmamaneho. 5 minuto pa. 10 minuto. Hanggang sa biglang napahigpit ang hawak ko sa manibela. Dahil sa ilaw ng headlights, nakita ko na naman ang sirang guardrail. Parehong-pareho, parehong pwesto, parehong hugis. Parang bumalik kami sa parehong lugar. Andrew, nanginginig na sabi ni Jenna. Hindi na ako sumagot dahil sa pagkakataong yun, pareho na kaming nakaramdam na may mali sa kalsadang yun. Tahimik kaming dalawa ni Jenna sa loob ng kotse. Wala nang nagsasalita dahil pareho na naming napapansin na paulit-ulit lang ang daan. Huminto ako sandali sa gilid ng kalsada. Pinatay ko ang aircon at ang makina ng kotse para makapag-isip. Biglang naging mas tahimik ang paligid. Sobrang tahimik na halos marinig mo ang hangin na dumadaan sa mga puno.
Andrew, bumalik na lang tayo. Tumango ako. Yun na rin ang nasa isip ko. Inatras ko ang kotse at nag-U-turn pabalik sa pinanggalingan namin. Pero habang nagmamaneho ako pabalik, mas lalo lang akong kinabahan. Dahil kahit pabalik na kami, pareho pa rin ang nakikita namin. Parehong kurba, parehong mga puno. At pagkatapos ng ilang minuto, nakita na naman namin ang sirang guardrail. Andrew, hindi na tama to. Halos pabulong na sabi ni Jenna. Ramdam ko na rin ang kaba. Parang may mali sa lugar na yon. Parang hindi kami makalabas sa kalsada. Mas binilasan ko ang takbo ng kotse. Pero kahit gaano kami kabilis magmaneho, pareho pa rin ang nangyayari. Paulit-ulit lang talaga ang daan. Hanggang sa may napansin si Jenna sa malayo. Andrew, may tao. Agad ako napatingin sa kalsada sa harap. Sa liwanag ng headlights, may isang lalaki na naglalakad sa gitna ng kalsada. Mabagal ang lakad niya, nakamahabang damit at tila nakayuko. Pareho kaming natahimik. Andrew, huwag tayo huminto, sabi agad ni Jenna. Sa totoo lang, yun din ang nasa isip ko. Sa gitna ng gubat, sa ganitong oras, may naglalakad na lalaki mag-isa. Hindi namin alam kung bakit, pero pareho kaming natatakot sa kanya. Dahan-dahan ko siyang nilampasan gamit ang kotse. Hindi siya tumingin sa amin. Diretso lang siyang naglalakad. Pagkalampas namin sa kanya, napahinga si Jenna. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto, napahigpit ulit ang hawak ko sa manibela. Dahil sa unahan, may naglalakad na naman. Parehong lalaki, parehong damit. Andrew, siya ulit. Nanginginig na naman na sabi ni Jenna. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong tama siya. Para kaming umiikot sa iisang lugar at parang kasama namin sa ikot na yon ang lalaking naglalakad. Doon ko na naramdaman na wala na kaming choice. Huminto ako sa tabi niya. Binaba ko ang bintana ng kotse. Kuya, pasensya na. Papunta po sana kaming Baguio pero parang naliligaw kami, sabi ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa amin. Hindi ko masyadong makita ang mukha niya dahil madilim, pero kalmado ang boses niya nang sumagot. Mali ang daan na pinasok niyo. Parang mas lalo kaming kinabahan ni Jenna. Alam ko kung paano kayo makakalabas dito, sabi niya pa. Saglit kami nagkatinginan ni Jenna. Hindi namin siya kilala. Hindi namin alam kung dapat ba kami magtiwala. Pero kung hindi, baka hindi na kami makalabas ng kalsadang to. Sige po, sakay na lang kayo, sabi ko. Tahimik siya naglakad papunta sa likod ng kotse at sumakay sa backseat. Pagkasara ng pinto, biglang parang nagbago ang pakiramdam ng paligid. Hindi ko maipaliwanag pero parang gumaan ang pakiramdam ng lugar. Diretso lang, sabi ng lalaki. Sumunod ako sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi niyang kumaliwa, tapos diretso ulit. Pagkatapos ay kumanan. Hindi nagtagal, bigla kong napansin na lumapad na ang kalsada at sa malayo may nakita kaming ilaw ng ibang sasakyan. Napahinga ako ng maluwag. Andrew, nakalabas na tayo, sabi ni Jenna. Pagdating namin sa mas malaking highway, sinabi ng lalaki, dito na kayo dumiretso. Lalabas kayo papuntang Baguio. Huminto ako sa gilid ng daan. Sobrang salamat po kuya, sabi ko. Tumango lang siya. Naalala ni Jenna na may pagkain kaming dala sa kotse. Andrew, bigyan natin siya. Kinuha ko ang isang paper bag na may laman na tinapay at tubig. Paglingon ko sa likod para ibigay sa kanya, wala na siya. Bigla akong napatigil. Andrew, nasa na siya? Tanong ni Jenna.
Binuksan ko agad ang pinto at lumabas ng kotse. Tumingin sa paligid. Tahimik ang kalsada. Walang naglalakad. Walang tao. Parang walang sumakay sa kotse namin. Bumalik ako sa loob ng sasakyan. Pareho kaming walang masabi. Hanggang sa sinabi ni Jenna, "Andrew, kung hindi siya sumakay, baka hindi pa rin tayo nakalabas doon." Hanggang ngayon, tuwing naaalala namin ang gabing yun papunta sa Baguio City, isa lang ang naiisip namin. Hindi namin alam kung sino ang lalaking tumulong sa amin, pero sigurado kami sa isang bagay. Kung hindi siya nagpakita sa kalsadang yun, baka hindi na kami nakaalis doon. Magandang gabi sa lahat na nakikinig. Ako nga pala si Aljun, at ito ang kwento ko. Hindi talaga namin plano ni Angel na huminto noong gabing yon. Galing kami ng Maynila at pauwi kami ng probinsya sa Pangasinan. Mga alas 12 na ng gabi at halos 3 oras na kaming nasa kalsada. Tahimik na ang highway, madalang na ang sasakyan. Madilim na rin ang paligid dahil wala ng mga bahay o tindahan sa dinadaanan namin. Napansin kong medyo inaantok na rin ako. "Lab, okay ka lang ba?" Tanong ni Angel habang nakatingin sa akin. "Medyo inaantok na rin ako," sagot ko habang hinihimas ang mata ko. "Magpahinga muna kaya tayo, baka mapano pa tayo sa daan." Hindi ko agad sinagot. Gusto ko sana ituloy na hanggang umaga, pero pakiramdam ko, bumibigat na ang talukap ng mata ko. Kaya naghanap ako ng pwedeng hintuan. Pero ang problema, halos wala ng establishment sa paligid. Puro gubat na lang sa magkabilang side ng highway. Mga 10 minuto pa kaming nagmaneho hanggang sa may napansin akong ilaw sa malayo. "Lab, may ilaw dun oh," sabi ko habang itinuturo ko. Habang papalapit kami, saka namin nakita ang isang motel. Medyo malaki ang building. 2 palapag, maliwanag ang ilaw sa labas. May neon sign pa sa harap na nakasulat, "Mountain View Hotel, open 24 hours. Pero may kakaiba. Ang motel na yun, parang nag-iisa lang sa gitna ng gubat. Walang katabing bahay, walang tindahan, walang kahit anong establishment sa paligid. Para bang itinayo lang sa gitna ng kawalan. Ang weird naman ng location," sabi ni Angel. "Okay lang siguro, motel naman eh," sagot ko. Sa totoo lang, gusto ko na rin talagang magpahinga. Pumasok ako sa maliit na driveway ng motel. May ilang parking slot sa gilid ng building, pero wala akong nakitang ibang sasakyan. Kami lang. "Parang tayo lang yata yung guest, pero okay na yan, para tahimik," sabi ni Angel. Pinatay ko ang makina ng sasakyan. Pagbaba namin, mas lalo kong napansin kung gaano katahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog ng buhay sa gubat. Tanging ilaw lang ng motel ang nagbibigay liwanag sa lugar. Pumasok kami sa lobby at doon ko unang naramdaman na may kakaiba. Malinis ang lobby, may sopa, may maliit na aquarium, may ilang painting sa dingding. Pero ang receptionist, isang babae na nakaupo sa likod ng counter. Nang makita niya kami, dahan-dahan siyang tumingin sa amin. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagsalita agad. Mga ilang segundo kaming nakatayo lang sa harap niya. Hanggang sa ako na ang nagsalita. "Miss, may available room ba?" Dahan-dahan siyang tumango. "Meron," sagot niya. Ang boses niya, mahina, parang walang emosyon. "Magkano po?" 1,000 lang, hanggang umaga." Napatingin ako kay Angel. Tumango lang siya. Pagod na rin kami pareho. "Kunin na natin," sabi niya. Habang naglalabas ako ng pera, napansin kong may isa pang lalaki sa lobby. Isang staff siguro. Nakatayo siya sa may hallway papunta sa mga kwarto.
Pero kakaiba ang paraan ng pagtitig niya sa amin. Hindi siya kumikibo, hindi rin siya gumagalaw. Nakatingin lang siya, direkta sa amin. Room 204, sabi ng receptionist habang inaabot ang susi. Lumapit yung lalaking staff na kanina ko pa napapansin. Samahan ko na po kayo, sabi niya. Tumango lang ako. Habang naglalakad kami papunta sa hagdan, napansin kong malamig ang loob ng hotel kahit walang aircon sa lobby. Tahimik din ang hallway. Sobrang tahimik. Para bang wala talagang ibang tao sa buong building. Pagdating namin sa second floor, binuksan ng staff ang kwarto. Dito po. Pumasok kami na Angel. Maayos naman ang itsura ng kwarto. May kama, may TV, may banyo, may maliit na mesa. Mukhang normal. Pero habang papasok ako, napansin kong nakatingin pa rin sa amin yung staff. Hindi siya umaalis sa pinto. Parang may gusto siyang sabihin. Hanggang sa bigla niyang sinabi ang isang bagay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Sir, kung may marinig po kayo mamaya sa gabi. Sandali siyang tumigil. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti. Huwag niyo na lang pong pansinin. Tumingin ako kay Angel. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Pero hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto. Pagkasara ng pinto, nagkatinginan kami ni Angel. Ang weird naman nung sinabi ng staff, sabi niya habang umuupo sa kama. Baka may ibang guest lang na maingay. Sagot ko, kahit sa totoo lang, medyo kinakabahan na din ako. Inikot ko ang kwarto. Normal naman ang itsura. Malinis ang kama, maayos ang banyo, gumagana ang ilaw at TV. Pero may isang bagay na napansin ko agad. Yung orasan sa dingding, hindi gumagalaw. 12:17 AM lang ang nakalagay. Hindi ko na pinansin. Pagod na rin kami sa biyahe kaya humiga na kami sa kama. Pinatay ko ang ilaw. Tanging maliit na ilaw lang sa tabi ng kama ang nakabukas. Tahimik ang buong motel. Mga ilang minuto pa lang kaming nakahiga nang biglang may marinig kami. Parang may naglalakad sa hallway. Mabagal, mabigat ang bawat hakbang. Napatingin si Angel sa pinto. May naglalakad sa labas. Bulong niya. Oo nga. Hindi ko muna pinansin. Pero maya-maya, biglang tumigil ang mga hakbang sa harap ng pinto namin. Bigla kong napaupo sa kama. Bakit parang huminto sa pinto natin? Sabi ni Angel. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa pinto at inaantay kong may kakatok. Pero wala. Walang kumatok. Wala ring nagsalita. Mga ilang segundo lang ang lumipas. Biglang naglakad ulit. Palayo na sa hallway. Napahinga ako ng malalim. Baka stop lang, sabi ko. Pero bakit parang naghintay sa pinto natin? Tanong naman na Angel. Hindi ko alam ang isasagot. Sinubukan naming matulog ulit. Pero mga ilang minuto lang, may narinig na naman kami. Sa pagkakataong ito, mula sa itaas. Parang may hinihila. Parang may mabigat na bagay na kinakaladkad sa sahig. Nagtaka ako. May third floor ba dito? Wala naman ako napansin kanina. Bakit parang may gumagalaw sa taas? Nakinig lang kami pareho. Paulit-ulit ang tunog. Parang may malaking bagay na kinakaladkad sa taas ng kwarto namin. Hanggang sa biglang parang may bumagsak. Napayakap si Angel sa braso ko. Love, gusto ko nang umalis. Relax lang, sabi ko kahit ramdam kong bumibilis na rin ang tibok ng puso ko. Mga ilang minuto ulit ang lumipas. Akala namin tapos na. Pero biglang may narinig kaming mahinang bulong. Sa labas ng pinto, 2 boses. Hindi namin maintindihan ang sinasabi. Para nag-uusap.
pero sobrang hina. Napatingin kami ni Angel sa pinto. Unti-unti akong tumayo. "Wag," bulong niya. Pero lumapit na ako sa pinto. Nilapit ko ang tenga ko. At doon ko narinig ng malinaw ang isang boses. Mahina, paos. "May tao pa ba sa loob?" Nanlamig ang buong katawan ko dahil biglang may sumagot na ibang boses. "Meron pa." Sandaling katahimikan. Pagkatapos, ay narinig kaming mahina na pagkatok. Napaatras ako. "Buksan mo," sabi ng boses sa labas. Napailing ako. Hindi. Biglang tumahimik ulit ang hallway. Nawala yung tunog. Nawala rin yung hakbang. Nawala rin ang mga boses. Hindi na kami natulog. Nag-impake na kami ng gamit kahit 3:00 pa lang ng madaling araw. Nagdesisyon akong umalis na agad. Kahit takot, bumaba kami. Pagdating namin sa lobby, wala na ang receptionist. Wala ring staff. Bukas ang ilaw pero walang tao sa buong lobby. "Tao po?" sabi ko. Walang sumagot. Nilapag ko na lang ang susi sa counter. Lumabas kami ng motel. Pagkasakay namin ng kotse, agad kong pinaandar ang makina. Hindi na kami lumingon. Mga 20 minuto kaming nagmaneho hanggang sa makakita kami ng unang gas station sa highway. Huminto ako doon. May isang gasoline boy na lumapit. "Sir, full tank?" "Hindi, magtatanong lang sana." "Ano po yun?" "May motel kasi kaming tinuluyan kanina. Dito lang sa may gubat. Yung Mountain View Motel." Bigla nagbago ang mukha ng lalaki. "Anong motel po?" "Mountain View Motel. Mga 20 minutes lang mula dito." Napakamot siya sa ulo. "Sir, sigurado po ba kayo?" "Oo, dun nga kami galing." Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na nagpanginig sa buong katawan ko. Sir, yung motel na sinasabi nyo, nasunog po yun. 2 taon na ang nakalipas." Hindi na ako nakapagsalita. Tumingin ako kay Angel. Namutla siya. "Simula nun, wala nang gumagamit nun. Abandonado na po yun, sir." "Sigurado po ba kayo na motel talaga yung pinuntahan nyo?" Hindi ko na sinagot dahil sa isip ko, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na umiikot. Kung nasunog na ang motel na yun 2 taon na ang nakalipas, sino ang mga taong nakausap namin? Tatlo kaming magkakaibigan na mahilig mag-road trip. Ako si Kevin, kasama ko sina Neil at Tan. Isang Sabado ng hapon, napagtripan naming bumiyahe papuntang Tagaytay para lang magpalamig at kumain sa mga kainan doon. Hindi naman namin minamadali ang biyahe. Wala kaming schedule. Ang gusto lang namin ay mag-drive at mag-explore kung saan-saan. Si Neil ang nagmamaneho. Siya rin ang pinaka-adventurous sa amin. Habang bumabiyahe kami sa mga probinsyang daan papunta sa bundok, kuminsan lumilihis kami sa maliliit na kalsada para lang makita kung saan yun papunta. "Pre, dito tayo dumaan," sabi ni Neil habang tinuturo ang isang makitid na kalsada. "Sigurado ka?" tanong ko. "Tiwala lang, adventure to." Tahimik lang si Tan sa likod, pero halatang hindi siya komportable. "Bahala kayo," sabi niya. Ilang beses pa kaming lumiko kung saan-saan. Minsan may mga bahay, minsan may bukid. Pero hindi naman kami naliligaw dahil may signal pa rin ang cellphone. Hanggang sa napansin ni Neil ang isang daan na kakaiba ang itsura. Maliit ito at halos natatakpan ng mga puno. Parang papasok sa isang maliit na gubat. Huminto sandali ang kotse. "Pre,
tignan nyo to, sabi ni Neil. Sa harap namin ay isang dirt road na halos walang bakas ng gulong ng sasakyan. Parang bihira lang may dumadaan doon. Nagtaka si Tan. Pre, wag na. Mukhang walang dumadaan dyan. Pero ngumiti si Neil. Mas exciting nga. Adventure na talaga to. Napabuntong hininga ako. Sigurado ka ba dito? Tanong ko. Relax lang kayo. Saglit lang to. At bago pa kami makatanggi, ipinasok na ni Neil ang sasakyan sa makitid na daan sa gitna ng gubat. Unti-unting nagbago ang paligid. Mas kumapalang mga puno. Halos natatakpan na nila ang langit. Ang daan ay puro lupa at may mga damong tumutubo sa gilid. Pre, parang wala talagang dumadaan dito, sabi ko. Pero tuloy lang sa pagmamaneho si Neil. Makakahanap din tayo ng lalabasan. Ilang minuto pa kaming nagmaneho sa loob ng gubat hanggang sa bigla kaming napahinto. Sa harap namin, may isang lumang gate na bakal. Kalawangin na ito. Halos natabunan na ng mga damo at baging. Mukhang matagal nang walang gumagamit. Tahimik kaming lahat. Pre, mukhang private property yan, sabi ni Tan. Pero bumaba si Neil ng kotse para sumilip. Bahagyang bukas ang gate. Kasya yung kotse. Neil, wag na. Ang creepy ng lugar, sabi agad ni Tan. Pero ngumiti lang ulit si Neil. Saglit lang, tignan lang natin. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kotse papasok sa gate. Pagpasok namin, mas lalo pang naging tahimik ang paligid. Halos wala na kaming marinig kahit ibon. Mga ilang metro pa ang tinakbo namin hanggang sa biglang napamura ako. Pre, puta! Huminto si Neil. Sa harap namin, mga nicho. Sunod-sunod, lumang-luma. May iba pang sira na. Pre, sementeryo to. Hindi lang sementeryo. Tignan nyo yung mga nicho. Sa ilaw ng sasakyan, nakita naming maraming butas, basag at halos gumuho na ang mga nicho. May mga damong tumubo na sa ibabaw. May iba pang halos matabunan na ng lupa. Parang matagal nang pinabayaan ng lugar. Pre, alis na tayo dito, sabi ni Tan. Pero habang paatras na sana si Neil, may napansin akong kakaiba sa isang nicho sa gilid. May butas ito at sa loob ng butas na yun, parang may gumalaw. Hindi ko agad sinabi, pero hindi ko na maalis ang tingin ko doon. Hanggang sa dahan-dahang may isang bagay na lumabas mula sa loob ng nicho. Habang nakatutok ang tingin namin sa lumalabas mula sa butas ng nicho, hindi kami makapaniwala. Isang kamay, isang bangkay na lumalabas mula sa nicho. Halos mapatigil ako sa paghinga. Si Tan halatang nanginginig, hawak ang seatbelt niya. Si Neil naman na karaniwang matapang ay napahinto rin sa pagmamaneho. Nanginginig na ang mga daliri nito sa manibela. Biglang may naramdaman kaming kakaiba. Hindi lang yun ang kumikilos. May iba pang mga nicho sa paligid, parang gumagalaw. May mga kalat-kalat na bangkay na dahan-dahang umaangat mula sa lupa at naglalakad patungo sa amin. Halos hindi kami makapaniwala. Sa gitna ng sementeryo, may isang kabaong na lumulutang sa ere. Paikot-ikot na parang may sariling buhay. Nakita naming may bangkay na kumikislap ang mga mata mula sa loob ng kabaong at dahan-dahang lumalabas mula sa takip. Takbo! Sabi ni Tan. Halos sumigaw sa takot. Agad kaming tumakbo sa kotse. Hindi namin inisip ang kahit ano. Kung may mababanggaman ang kotse o sumabit man sa mga sanga, basta makalabas lang. Sobra na akong kinakabahan noon habang binabawi ni Neil ang manibela. Pilit na inaalis ang sasakyan sa kalsadang pinasok namin. Habang papalayo,
Naririnig namin ang malalim na boses na parang ungol ng mga patay, kasama ang pagyapos ng hangin sa paligid. Hindi namin alam kung totoo o guni-guni lang, pero ramdam namin ang malakas na presensya ng mga kaluluwang nagbabantay doon. Halos hinihingal na ako sa kaba. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaalis rin kami at nakalabas sa sementeryong yun. Bumalik ang normal na pakiramdam. Wala na ang lumulutang na kabaong, wala na rin ang mga bangkay, tapos tahimik na ang kalsada. Huminto kami sa tabi ng daan, halos hindi makapagsalita. Si Tan, si Neil at ako, halos tahimik na. Ano ba yung napasok natin? Bulong ni Neil. Kung hindi tayo agad nakaalis doon, baka hindi na tayo nakalabas, sabi ni Tan. Sa huling tingin namin pabalik sa sementeryo, napansin naming napuno ng matataas na damo at parang nawala ang kalsadang pinasukan namin. Nang makarating kami sa Tagaytay, napag-alaman namin sa isang matandang residente na ang sementeryo na yon ay abandonado na mula pa noong 1995 at hindi na talaga ginagamit. Halos puro damo at sira-sara na ang mga nicho. Hanggang ngayon, kahit paulit-ulit naming pinag-uusapan ng kalsadang yon, nananatili ang takot sa amin. Ang sementeryo, hindi lang basta lugar ng patay. May mga bagay doon na hindi dapat ginagalaw ng buhay. At yun ang gabing natutunan naming hindi lahat ng adventure ay ligtas. Hello Sir Dave. Sana mapili ang kwento ko. Ako si Pipoy at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa amin noong nag-road trip kami isang gabi. 3 kaming magkakaibigan. Ako, si Jimwell at si Chris. Plano lang sana naming mag-road trip papuntang probinsya ni Jimwell. Walang masyadong plano. Gusto lang naming magpahangin at mag-unwind. Gabi na kami umalis ng Maynila, mga bandang 10:00. Dahil sabi ni Jimwell, mas presko raw bumiyahe kapag gabi. Masaya pa nung una, may tugtog sa sasakyan, nagkukwentuhan kami at kung ano-ano ang pinag-uusapan. Si Jimwell ang nagmamaneho, habang ako at si Chris nasa likod lang nagkakatuwaan. Mga bandang 12:00 ng madaling araw, napansin namin na medyo madilim na ang dinadaanan namin. Wala namang masyadong bahay, puro puno na lang sa gilid ng kalsada. Sigurado ka ba sa daan na to? Tanong ko kay Jimwell. Shortcut daw, sabi sa maps. Sagot niya habang nakatingin sa phone na nakamount sa dashboard. Hindi nagtagal, napansin namin na parang masyadong tahimik ang lugar. Wala kaming kasalubong na sasakyan. Wala ring streetlight. Ang tanging ilaw lang ay galing sa headlight ng kotse namin. Biglang nagsalita si Chris. Pre, parang may dumaan kanina sa gilid. Napalingon ako sa bintana. Wala naman ah. Hindi, parang tao. Napatingin si Jimwell sa side mirror. Baka puno lang. Pero ramdam ko na iba na yung pakiramdam sa loob ng kotse. Parang mabigat, parang may nakatingin. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang may nakita kaming babae sa gitna ng daan. Nakaputing damit, nakatayo lang. Biglang preno si Jimwell. Putik! Huminto ang kotse mga ilang metro mula sa babae. Hindi namin nakita ng maayos ang mukha niya dahil nakayuko siya at natatakpan ng mahabang buhok. Pre, baka kailangan ng tulong, sabi ni Chris. Pero hindi ako kumbinsido. Jimwell, wag na. Umalis na tayo. Pero bago pa kami makapagdesisyon, dahan-dahang tinaas ng babae ang ulo niya. Doon namin nakita ang mukha niya sa ilaw ng headlights. Maputla siya, madumi ang muka. At ang pinaka nakakakilabot, nakangiti siya. Tapos biglang lumakad papunta sa kotse. Pre, umalis na tayo.
sabi ko. Biglang inapakan ni Jimwell ang gas. Umandar ang kotse at mabilis kaming umalis. Pero doon nagsimula ang mas nakakatakot. Habang tumatakbo ang sasakyan, biglang nagsalita si Chris mula sa likod. Pre, ano? May nakaupo sa likod ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko nakita, sa likod ni Chris, may babaeng nakaputi na nakaupo. Basa ang buhok, nakatitig sa amin. Parehong mukha nung nasa kalsada. Napatingin ako kay Jimwell. Jimwell, bilisan mo! Hindi ko na kinaya. Sumigaw na ako. Tapos biglang nawala yung babae sa likod. Parang usok na naglaho. Pero hindi pa tapos. Biglang nag-flicker ang ilaw sa loob ng kotse. At sa rearview mirror, nakita ko ulit siya. Nakatayo sa gitna ng kalsada sa likod namin. Pero ang imposible, malayo na kami. Dapat wala na siya doon. Pagdating namin sa unang gas station na nakita namin, agad kaming huminto. Halos hindi kami makapagsalita sa takot. Lumabas kami ng kotse para magpahangin. Pero may napansin si Chris sa likod ng sasakyan. May basa na marka ng kamay sa salamin sa likod at mukhang galing sa loob ng kotse. Matapos yun, hindi na namin tinuloy ang road trip at umuwi na kami. At ng mga sunod na gala namin, hindi na kami dumaan sa kalsadang yun. Ako si Randy. Mahilig talaga ako mag long ride gamit ang motor ko, lalo na kapag gabi. Iba kasi yung pakiramdam ng hangin sa mukha habang dumadaan ka sa mga tahimik na kalsada. Isang gabi, mga 11 PM, mga bandang 11 PM, nagpasya akong mag road trip. Wala naman akong partikular na pupuntahan. Gusto ko lang magpalipas ng oras at mag-ikot. Tahimik ang mga kalsada. Kaunti lang ang sasakyan. Habang tumatakbo ang motor ko, naririnig ko lang ang tunog ng makina at hangin. Mga bandang madaling araw na, nang makarating ako sa isang mahabang kalsada na napapaligiran ng puno at damuhan. Halos wala ng bahay sa paligid. Madilim din dahil kakaunti lang ang ilaw ng poste. Habang tumatakbo ako ng mga 60 kph, may napansin akong kakaiba sa gilid ng kalsada. May lalaking nakaupo sa damuhan. Sa una, akala ko may inaayos lang siya o baka nagpapahinga. Pero habang papalapit ako, may napansin akong hawak niya. Isang manok. Pero hindi luto, hindi patay, buhay na manok. Napabagal ang takbo ng motor ko dahil sa gulat. Doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan. Yung lalaki ay kinakain ng manok. Hindi yung normal na pagkain. Hinawakan niya ang katawan ng manok at pinipilas ang laman gamit ang ngipin niya. Naririnig ko pa ang tunog ng pagkapunit ng laman. Mas lalong kinilabutan ako nang makita kong hinihila niya palabas ang laman loob ng manok at kinakain niya yun. Buhay pa yung manok. Mahina pa itong pumipiglas. Parang hindi tao ang pamamaraan ng pagkain niya. Napatitig ako kahit ayaw ko. At doon nangyari ang mas nakakatakot. Biglang tumigil ang lalaki sa pagkain. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Sa ilaw ng motor ko, nakita ko ang mukha niya. Punong-puno ng dugo ang bibig niya. At ang mga mata niya namumula. Saglit kaming nagkatitigan at bigla siyang ngumiti sa akin. Hindi normal lang ngiti. Kita ko pa ang piraso ng laman ng manok sa pagitan ng ngipin niya. Doon ako kinabahan ng sobra. Hindi ko na siya tinignan ulit. Bigla kong piniga ang throttle ng motor at mabilis akong umalis ng lugar na yun. Habang tumatakbo ang motor ko, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa likod ko.
Hindi ko alam kung iniisip ko lang, pero parang may naririnig akong mahina na tawa na humahabol sa hangin. Halos hindi ako huminto hanggang makarating ako sa isang 7-Eleven. Doon ako huminto para magpahinga. Habang umiinom ako ng tubig, nanginginig pa rin ang kamay ko. Paulit-ulit kong iniisip kung ano yung nakita ko. Hindi ko alam kung tao ba yun, kung baliw lang ba siya, o kung may ibang uri ng nilalang na gumagala sa mga kalsada kapag madaling araw. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako nga pala si Carl. 3 taon na akong stop sa isang maliit na motel sa gilid ng highway. Hindi naman ito sikat na motel. Madalas nga truck driver lang o mga biyahero ang nag-check-in dito para magpahinga. Tahimik ang trabaho ko. Karaniwan, ang duty ko ay maglinis ng mga kwarto kapag may nag-check out na guest. Isang gabi, bandang 11:30 PM, may kaka-check out lang na mag-asawa sa room 7. Kaya ako na ang inutusan ng supervisor ko na linisin yon para ready na ulit kung may bagong guest. Kinuha ko ang susi at umakyat sa 2nd floor. Tahimik ang hallway. Madalas naman, ganon sa motel namin kapag 10 oras na ng gabi. Kaunti lang ang guest. Pagpasok ko sa room 7, binuksan ko agad lahat ng ilaw. Normal lang ang itsura ng kwarto. Medyo makalat lang dahil halatang nagmadali yung nag-check out. May mga baso sa mesa at gusot ang kumot. Ay, trabaho na naman, sabi ko. Habang nag-aayos ako ng kama, napansin kong nakabukas ang bintana. Medyo malaki yung bintana at nakaharap ito sa kabilang side ng kalsada kung saan may ilang bahay na magkakalayo. Lumapit ako para isara sana, pero habang papalapit ako, may napansin akong kakaiba. Sa bubong ng isang bahay sa tapat ng motel namin, may pusa. Pero nung mas tinignan ko ng mabuti, kinabahan ako. Hindi yun normal na pusa. Kasi yung pusa kasing laki ng aso. Halos hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Anong klaseng pusa yun? Bulong ko sa sarili ko. Nakatayo lang ito sa isang bubong ng bahay. Malaki ang katawan, mahaba ang buntot, at kahit madilim ang gabi, kita ko na parang itim na itim ang balahibo nito. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang siya pababa sa bahay na kinatatayuan niya. Parang may minamasdan. Kinilabutan ako. Napakusot ako sa mata ko. Baka mali lang yung nakikita ko, sabi ko pa. Muli akong tumingin sa bubong, pero nandun pa rin siya. Mas malinaw ko pa nga siyang nakita ngayon. Malaki talaga, halos doble sa normal na pusa. At ang mas nakakakilabot, bigla siyang dahan-dahang lumingon sa direksyon ko. Para bang alam niyang tinitignan ko siya. Nagkatinginan kami. Sa layo na yun, hindi ko man malinaw makita ang mukha niya, pero kitang-kita ko ang mga mata niyang nagliliwanag sa dilim. Nanlamig ang buong katawan ko. Bigla kong umatras sa bintana. Hindi normal yun, bulong ko. Muli akong sumilip ng konti. Nandun pa rin siya, hindi gumagalaw. Parang nagbabantay lang sa bahay na nasa ilalim niya. Doon na ako tinamaan ng matinding kaba. Dahil sa probinsya namin, may mga kwento tungkol sa aswang na kayang mag-anyong hayop. Kadalasan daw, pusa o aso. Napailing ako. Hindi, baka malaki lang talaga yung pusa na yan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pero kahit anong isip ko, hindi pa rin normal ang laki niya. Dahil sa takot, isinara ko na lang ang bintana. Hindi ko na gustong makita ulit yun. Binaliwala ko na lang. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng kama at pagwawalis ng sahig. Pero habang naglilinis ako,
Hindi mawala sa isip ko ang itsura ng pusa. Pakiramdam ko, parang may masamang mangyayari sa bahay na yon. Kinilabutan ako sa naiisip ko na yon. Pagkatapos kong linisin ang kwarto, lumabas na ako at bumaba sa lobby. Hindi ko na kunento sa mga katrabaho ko ang nakita ko. Baka pagtawanan lang nila ako. Lumipas ang gabi, pilit kong kinakalimutan ang nakita ko. Pero kinabukasan ng umaga, may balitang kumalat sa buong motel. Isang babae sa bahay ng tapat ng motel ang biglang sinugod sa ospital. Nagulat ako nang marinig ko yun. Kaya napatanong ako sa isa sa mga kasamahan ko. Ano nangyari? Sumagot siya habang nagkakape. Yung babae doon sa tapat, nakunan daw. Buntis pala yun. Bigla ko natahimik. Ha? Nakunan? Oo, bigla daw. Hindi nila alam kung bakit. Hindi na ako nagsalita. Pero sa loob ng isip ko, bumalik ang imahe ng pusang nakita ko sa bubong kagabi. At lalo akong kinilabutan sa isang bagay na napansin ko noon. Hindi siya basta nakatayo sa bubong. Parang nagmamasid siya sa loob ng bahay. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi sa kahit kanino ang iniisip ko na baka hindi ordinaryong pusa ang nakita ko noong gabing yun. Pero buong araw, hindi mapakali ang isip ko. Habang naglilinis ako ng mga kwarto sa motel, paulit-ulit kong naaalala ang itsura ng hayop. Hindi talaga normal ang laki niya. At higit sa lahat, yung paraan ng pagtitig niya sa bahay. Bandang hapon, nag-usap-usap kaming mga staff sa likod ng motel habang nagkakape. Napunta ulit sa usapan yung babae na sinugod sa ospital. Grabe daw yun nangyari, sabi ng isa kong katrabaho. Buntis pala yun ng 5 buwan. Bigla na lang daw sumakit yung tiyan niya kagabi. Napatingin ako sa kanya. Anong oras daw? Tanong ko. Mga bandang ating gabi daw. Natakot ako dahil yun mismo ang oras na nakita ko yung pusa sa bubong. Hindi na ako nagsalita pero lalo akong kinabahan. Kinagabihan, may duty ulit ako. Gabi na naman ang shift ko. Bandang 11 PM, tahimik na ulit ang motel. Ilang kwarto lang ang may guest. Habang nag-iikot ako sa second floor para tignan kung may kailangan linisin, napadaan ulit ako sa room 7, yung kwarto kung saan ko nakita yung pusa kagabi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtulak sa akin na sumilip ulit sa bintana. Dahan-dahan akong sumilip, bahagyang binuksan ng kurtina. At nang tumingin ako sa bubong ng bahay sa tapat, nandun ulit siya. Yung pusa, parehong-pareho ng itsura. Malaki, itim, halos kasing laki ng aso. Nakatayo uli siya sa bubong. Pero ngayon, hindi na siya nakaharap sa bahay. Direkta na siya nakatingin sa motel. Sa mismong bintana kung saan ako nakasilip. Parang hinihintay niya akong tumingin ulit. Nanlamig ang buong katawan ko. Napaatras ako agad. Pero bago pa ako tuluyang umatras, may napansin ako na mas nagpatindig ng balahibo ko. Dahan-dahang tumayo ang pusa sa 2 paa. Parang tao. At habang nakatayo ito sa bubong, unti-unti niyang inikot ang ulo niya habang nakatingin sa motel. Hindi ko na kinaya. Agad kong isinara ang kortina at umatras sa bintana. Hindi na normal to, sabi ko. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Napatalon ako sa gulat. Binuksan ko ang pinto. Isa sa mga kasamahan ko. Pre, Carl. Ano? Hingal kong sagot. Yung bahay sa tapat. Bakit? Yung babae kanina. Patay na daw. Anong sabi mo? Namatay na daw. Dahil dinugo daw ng sobra. Hindi ako nakapagsalita. Unti-unti akong napalingon sa bintana kahit sarado ang kurtina. Pakiramdam ko, may nakatingin pa rin mula sa bubong. Hindi ko na sinabi sa kanila ang nakita ko.
Hindi ko na rin sinabi na nakita ko ulit yung pusa. Pero mula noong gabing yon, hindi na ako ulit sumilip sa bintana ng room 7. At ilang linggo matapos ang insidenteng yon, nag-resign na rin ako sa motel. Hanggang ngayon, may isang bagay pa rin akong kinakatakutan isipin. Dahil sa 2 gabi na nakita ko yung pusa, may isang bagay akong napansin na hindi ko agad naintindihan noon. Parehong gabi, may buntis sa bahay na yon. May nangyaring masama. Kaya hanggang ngayon, isang tanong ang hindi mawala sa isip ko. Kung totoo ngang aswang ang pusang nakita ko, ilang gabi na kaya siyang bumabalik sa bubong na yon bago ko pa siya napansin? Hanggang dito na lang po. Salamat. Hello Sir Dave. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ko. Madalas akong kumuha ng babaeng bayaran kapag gabi. Lalo na kapag galing sa inuman o kapag gusto ko lang maglabas ng stress. Isang gabi, bandang 1:30 ng madaling araw, nagmamaneho ako sa highway papunta sana sa bahay ko. Medyo nakainom ako pero kaya ko pa naman mag-drive. Habang dumadaan ako sa isang madilim na kalsada, may napansin akong babae na nakatayo sa gilid ng daan. Maiksi ang suot niya, naka-high heels, at halatang naghihintay ng sasakyan. Alam ko na agad kung ano siya. Huminto ako sa tabi niya. "Boss, sakay?" sabi niya habang nakasilip sa bintana ko. "Magkano?" "Depende kung saan tayo." "May motel ba na malapit dito?" Ngumiti siya. "Meron, mga 5 minuto lang." Pumasok siya sa kotse ko. Habang nagmamaneho ako, nagpakilala siya. "An nga pala ang pangalan ko." Hindi ko na rin sinabi ang totoong pangalan ko. Normal lang sa ganitong setup. Ilang minuto lang ang lumipas at itinuro niya ang isang maliit na motel sa gilid ng kalsada. Medyo luma na ang itsura, pero bukas pa rin ang ilaw sa lobby. "Diyan tayo." Pumasok ako sa driveway ng motel. Madilim ang parking area. May ilang poste ng ilaw pero mahina ang buga ng ilaw. Habang naghahanap ako ng slot na mapaparadahan, bigla akong napahinto. May nakita akong 2 tao na nakatayo sa dulo ng parking lot. Una, ang akala ko, mga guest lang din. Pero habang papalapit ang kotse ko, may napansin akong kakaiba. Bakit parang kakaiba yung 2 yun? Sabi ni Ann. Unti-unti kong tinutok ang ilaw ng kotse sa kanila at doon ko nakita ng malinaw. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. 2 tao ang nakatayo sa parking lot. Pareho silang nakasuot ng damit. Pareho ring nakaharap sa amin. Pero wala silang ulo. Diretsyong liig lang. Parang naputo lang ulo sa itaas ng balikat. Walang ulo. Walang muka. Putang! Napamura ako. "Ano yun?" tanong ni Ann. Hindi gumagalaw yung 2. Nakatayo lang sila sa gitna ng parking, parang hinihintay lang kaming lumapit. Bigla kong inapakan ng preno. Huminto ang kotse. Sa ilaw ng headlight, mas lalo ko nakita ang katawan nila. Parehong nakasuot ng lumang polo at pantalon, at sa bahagi ng leeg, madilim. Parang may itim na marka kung saan dapat nandoon yung ulo. Tapos biglang gumalaw ang isa. Dahan-dahan siyang lumiko ng katawan papunta sa amin. Wala siyang ulo, pero parang alam niyang nandito kami. "Umalis na tayo." Hindi na ako nagdalawang isip. Bigla kong inireverse ang kotse. Halos umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong sa bilis ng pag-atras ko. Pagkatapos ay agad kong pinaharap sa highway ang kotse.
Hindi ko na tinignan kung nandun pa sila. Hindi na rin ako tumingin sa salamin. Dire-diretso akong umalis sa motel na yon. Tahimik kaming dalawa sa loob ng kotse. Pareho kaming nanginginig. "Utang ina, ano yun?" sabi ni Ann. Hindi ako sumagot dahil hanggang ngayon hindi ko rin alam. Pagdating namin sa may maliwanag na bahagi ng highway, pinababa ko na siya. "Hindi na ba tayo tutuloy?" tanong niya. Napailing ako. "Hindi na." Umalis siya ng kotse ko. Ako naman ay dumiretso na pauwi. Akala ko pagkatapos nun, matututo na ako. Akala ko titigil na ako sa ganong bisyo. Pero sa totoo lang, hindi rin nagtagal, ilang linggo lang. Bumalik din ako sa dating gawain kong yon. Pero hindi na ako ulit nakakita ng walang ulo.